So as you can see, nakikita nyo merong pedestrian walkway dito po sa makasaysayang Jones Bridge. Plus, itong mala European design na lamppost na nagbibigay ng unique and good looking dito po sa napaka makasaysayang Jones Bridge. So, tara guys, let's go! Plus, makikita nyo itong Pasig River. So, itong Pasig River guys ay 25-kilometer river that connects mula po dito sa may yung way na yan papuntang Laguna de Bay hanggang dito palabas ng Manila Bay. So, yan, palabas na yan ng Manila Bay. So, ito ay napaka mahalaga sapagkat ito ay nagsisilbing transport route noong panahon ng mga Espanyol or during the Spanish era. So itong Pasig River guys, ito yung pinaka roadway nila or pinaka primary transportation ng mga panahon even before na makolonize tayo ng Spain. So ito siya mga katropa, yan. So yan yung Pasig River. Tapos hanggang dun yan. So maraming mga buildings and skyscrapers ang makikita along dito sa Pasig River. And syempre kasama na itong historical na post office building na idinisenyo ni Juan Arellano. Dahil nga sa sobrang paglago ng populasyon around here dito po sa paligid ng Pasig River, syempre itong Pasig River is idiniklara siya bilang biologically dead in 1990. So ngayon guys, is time check natin is 12:43 na ng hapon. So napakainit ng tanghali natin ngayon, although na medyo ulap-ulap, pero tirik pa rin yung araw. So ngayon, may kita nyo itong overlooking view ng Pasig River mula po dito sa Jones Bridge. May dumaan lang na maliit na barko. Tignan nyo naman, ang lakas ng ampas ng alon dito po sa Pasig River. So makikita nyo talagang umaagos pa rin yung mga water hyacinth from here. So makikita nyo itong napakaganda and gradual transformation ng banks nitong Pasig River. So yung makikita nyo yan, yung skyline na yan, yan ang part na po yan ng Intramuros. Plus, itong Binondo Intramuros Bridge. So itong Jones Bridge is one of the historical bridge in Manila located between Ermita and Binondo, Manila. Or kilala ito bilang William A. Jones Bridge. So itong bridge na to guys ay isang girder bridge with the length of estimated 115 meter with 4 lanes and traversable by boat. So yung nakita nyo kanina before, so may dumaan na boat. So traversable itong Jones Bridge by boat. Gaya nitong makasaysayang post office building, itong Jones Bridge ay dinisenyo ni Juan Arellano noong 1920s, inspired by its neoclassical design gaya ng mga tulay doon po mismo sa mga European cities such as Paris. Binuksan ito noong 1921 pero nasira itong Jones Bridge guys noong World War II. So noong after World War II, nirebuild uli siya beginning in 1946. So
Noong mga panahon ng World War II guys, syempre hindi rin nakaligtas itong Jones Bridge sa gera. Pero noong 1946, after the World War II, is nirebuild or nirestore uli itong makasaysayang Jones Bridge na ito. Talagang I should say mga katropa na hopefully in the next coming of years is ma-restore itong the glory of Pasig River. So, ang hindi ko lang alam is saan kaya galing itong mga water hyacinth na ito na talaga namang still challenging pa rin dito sa pag-restore nitong Pasig River. So, hopefully sana is gaya nung nangyari dun sa pag-restore ng River Seine sa Paris, France, is ganito rin sana yung hopefully, but for sure, mangyayari din ito dito po sa Pasig River. So, ayan o. And makikita natin na in the next coming of years is babalik at magiging bukas uli sa mga Pilipino itong makasaysayang post office building. So, antayin natin na ma-restore uli itong napaka-historical na building.